Okay. Hello guys. Nakabili tayo ng isda guys. Sa Pantalan. Dakot-dakot lang yun eh. Pag dinakot sa'yo, ayan, 150 may presyohan ka na. Ganon. So nakabili tayo. Kasi napadaan tayo dun habang nagbabike tayo. Habang nag-exercise tayo, napadaan tayo dun sa Pantalan. So guys, ito guys yung nabili kong isda. Ito ay maliliit na isda. No, maliliit lang siyang isda. Ayan. Ang tawag dito guys sa Bicol ay talimago. Ayan, talimago siya. Ayan. So makikintab pa siya kasi bagong huli. Kaya makikinang. Yun ang palatandaan ng isda. Pagkasariwang isda, makikintab pa yan yung katawan niya. Then, ang second na titingnan ninyo, yung mata niya. Buhay na buhay pa. Yung mata niya. Hindi pa siya bilasa, hindi pa siya pula or yellow kung ano pa man. At hindi siya nakaluwa yung mata. Hindi rin nakalubog. So talagang ano pa siya. Bagong parang kaaahon lang talaga nila. Kauhuli lang. And then yun. Tapos kailangan hindi labas ang bituka. Yun. Yung sariwa yun. Kapag bibili kayo sa palengke. No? Kapag bibili kayo sa palengke. Maganda kung makabili kayo sa Pantalan. Kasi talagang yun, sariwa talaga. At isa pa, kapag ang hasang ay kulay pula, ibig sabihin nun, sariwa pa yung isdang nabili nyo. Kung sa palengke kayo bibili. Pero kung sa Pantalan, of course, sigurado sariwa yun. So ayan, lilinisan na natin guys. Tatanggalan na natin ang hasang. Ayan. Tanggalan natin ang hasang sa kabituka para at least malinisan na natin at maluto na natin. Gagawin natin to guys, ang luto nito ay magpiprito tayo tapos magpapaksiw. Kasi masarap to paksiw guys. Lalagyan mo lang siya, ibababad mo lang siya talaga sa suka. Tapos lulutuin mo, suka, yung paksiw, suka, may paminta, pamintang dahon. Tapos, aasinan mo, syempre, titimplahan mo ng asin. And then, bawang sibuyas. And then, huwag niyong kalilimutan maglagay ng luya. Para at least, mawala yung lansa. Konting-konti lang. Pero pwedeng wala, optional lang yun. Since nasariwa lang to, hindi na natin lalagyan ng luya. No? Ibig sabihin, wala siyang amoy. No? Wala siyang amoy. Di ba? Parang yung amoy niya, dagat pa eh. Yung amoy niya. No? Kaya, yun. Naswertehan lang natin, napadaan tayo dun sa guys. Sa mga karabas. Sa Pantalan, sa gilid ng sa bayside, no, sa seawall. Dan tayo may dumaong na mangingisda doon. So napabili tayo. No, so sabi ko sayang, okay sige, bibili ako. Marami siyang huli, guys. Kaya maganda 'yun mga karabas kapag nandun talaga sa sa may Pantalan mga karabas. Sa may sa may seaside ka, kailan may dala kang pera para makabili ka guys ng ng isda pag matsyempuhan mo. No, may pang-ulam ka na, sariwa pa. So yung iba siguro i-rep natin para doon sa bukas or sa mga susunod na araw na gusto natin mag-ulam ng isda. No? Kailangan din natin mag-ulam tayo ng isda kasi omega-3 din naman to eh. So kailangan natin ng ng collagen. No, kasi maganda minsan yung isda sa katawan. So yun. Kailangan maganda lang yung pagkakaluto. Kasi alam niyo guys, dahil nagluluto ako, napapansin ko mas masustansya ang isang niluluto, ang isang pagkain kapag masarap yung pagkakaluto.
at tama yung timpla. Hindi yung basta tinimplahan lang, gaya-gaya. Mahirap yun, no? Pero kapag pagka talagang tama yung pagkakatimpla, maganda yung pagkakatimpla niya, ayan, masustansya yan. Pero pagka hindi, ay walang sustansya yan. So mahirap. Kaya guys, eto na ngayon guys, lulutuin na natin kasi nalinisan ko na yung iba at bago ko to naisipan na i-vlog para magbigay din ng tips sa inyo tungkol sa pagbigay ng isda, tungkol sa kung ano ba yung isda sariwa o hindi. So yun guys, dahil yung mga magulang ko mangingisda rin dati. Yung lolo ko, yun, namiminwit sila ng isda, tsaka tinuruan ako kung paano yung pagbili ng sariwang isda at kung paano makakabili ng the best talaga na isda. So yung guys, kaya ano na natin to guys, at itong hasang, lulutuin ko rin tong hasang kasi ipapakain ko to sa pusa, no? So ano rin sa kanila to, pero hindi ko sila pinapakain ng hilaw kasi mga pusa natin dito ay mga ano to guys, may lahi to guys. So nilulutuan ko sila, kini-crispy ko yan minsan, tapos dinidikdik ko, pagkain nila yan. Yan, lulutuin natin yan guys. Gusto nila yung amoy ng lansa. Yan. Dito guys, dahil nasa probinsya po ako guys, ay wala po kaming gripo dito guys. So, ang gripo namin guys ay nasa likod. So guys, ang gripo namin. Kaya ito talaga yung talagang buhay probinsya, no? Buhay probinsya. Pero syempre, hindi mo rin maalis. Tiles na rin naman yung ano namin, di ba? Yung kusina. Kasi dahil nga mahilig nga ako magluto guys, mga karabas. Kaya ayaw ko ng kusinang hindi tiles. Kahit nasa probinsya ka lang, kailangan malinis ang kusina. Kasi nga guys, nagluluto ako guys At yun talaga yung passion ko, yung pagluluto. At yung aking pagbabike ay exercise ko yun guys. So kaya tinawag ko siyang rabas kasi rabasero naman talaga ako guys. Kahit saan ako nakakarating, nagbabike ako, yung mga minsan alanganin, lugar. Gusto ko mapuntahan yung mga bagay na through bike, through bike. So gusto kong explore through bike kasi simula pa nung maliit ako guys, ang unang naging gamit ko guys sa ay yung bike. Bike ang unang naging gamit ko. Mag-aral ako kung saan ako pumupunta, nakabike lang ako. Pagtitinda ng tinapay, mga ganun guys. So ayan guys. So mamaya abangan nyo guys ito. Kasi lulutuin natin to. So inuhugasan ko lang to guys. So ang dami guys ang liliit lang. Yan, pero ang dami siya. Sandakot ba naman? Yan guys. So yan. Kailangan natin to guys na kailangan malinis. Kailangan yung tubig wala nang gaanong pula. Malinis kasi minsan may mga fabric bang tawag dito. May mga latak pang yan guys. So yun. So bali, nandito na muna guys. At mamaya lulutuin natin to guys mamaya. Para makita nyo rin.
Nangihingi na guys yung pusa. Okay guys. See you guys mamaya.